Before we proceed everyone, nakalimutan ko palang lagyan ng pangalan dito mismo sa General Journal. Dapat itong accounts payable na to, dapat nakalagay yung pangalan, nakalagay yung dash. Importante kasi to pagdating sa ating General Ledger at sa ating Subsidiary Ledger. Okay? Kailangan lagyan natin siya para ma-determine natin kung ano ba yung accounts payable, kanino ba siya galing. So first here, we have here, for the RR 8562, this is from ito, supplier A. And then, ito naman, account receivable. This is from, wait, ito pala sa baba. This is from customer A. At huwag kalimutan ha, may dash dito. Okay? And we're done with the general journal. Lagyan lang natin agad ha. Lagyan nyo lang dapat ng pangalan, yung accounts payable and account receivable. So we're done with the post beginning balance, transactions, journalizing. Now we'll proceed with the, what we call this one, the posting part. Again, we're already done with the this one, 2, and then we will now have the posting part. We will now review. Unahin natin i-review to siya ha. Okay. Again, we have here our sales journal. Tapos kapag i-reference natin siya sa i-maximize ko muna to. Kapag i-reference natin siya sa PR, pagdating sa ledger, anong abbreviation niya or acronym niya? This is SJ. Lagyan niyo lang ng 1 kasi nga page 1 siya. And then, we also have here the purchase journal. Anong abbreviation nito? Acronym. This is SWOT. For purchase journal, anong abbreviation? PJ. So, lagyan lang natin ng 1 for first page. Now, we also have here cash receipts journal, abbreviation nito ay CRJ. Lagyan lang ng 1 for first page. We also have here the cash disbursements journal. This is CDJ. Okay, CDJ1 for the first page. Now, for the general journal, abbreviation nito ay GJ. Okay, GJ1 for the first page. Okay, pag yung mga entries ay nakalagay na dito sa second page, so GJ2. Okay, ganyan lang siya. Now, we will now have, again, dami kong daldal, sa ko na tayo of, ano tawag natin dito, posting na tayo. So, we'll begin with posting. Ang inuuna ko talaga dito, pagdating sa posting, ay ang ating general journal. Kasi nga, ito yung mga nakaspecified na mga date. Okay? Anong pinagkaiba nila? Okay. Pagdating kasi sa general journal, kasi 'di ba nasanay tayo lahat ng mga general journal, lahat ng mga entries, iniisa-isa natin. Dito kasi, iniisa-isa natin yung pag-post. Okay? Isa-isa talaga yan siya. Okay? Pagdating kasi sa mga special journals, katulad ng mga sales journals, ganito, yan. Ang ginagawa natin ay, hindi po natin iniisa ang mga amounts na to. Of course, except kapag sa account receivable, kasi controlled account yun siya para malaman mo. Okay? Pero pagdating sa mga general ledger, hindi natin ginagawa yun. Ang ginagawa lang natin ay kinukuha lang natin yung final amount. Tapos etong final amount na to, yun yung itatransfer natin papunta sa saan? Sa general ledger. Okay? Hindi siya katulad ng general journal na iniisa-isa. Kaya mas efficient siya. Hindi siya prone sa ano tawag natin dito sa mistakes kasi nga as one na siya, isahan na lang yung pagkuha, yung mismong amount. Tapos yung date is yung mismong huling araw ng accounting period. 'Di ba October yung pinag-uusapan natin. So ang ilalagay na date ay October 31. Pag September naman, of course September 30 kasi may 30 days sa September 30, sa September. So ganun siya. So again, lahat ng mga to, lahat ng mga tawag natin dito o mga
totals, ang ginagawa natin ay yun lang ang mismo nating iniisang paglagay sa general ledger. Hindi na po siya iniisa-isa. Again ha, hindi po siya iniisa-isa. Lahat din ng cash receipts, cash disbursements, okay? Of course, dito sa cash disbursements, lahat yan sa ilang isa-isa. Of course, hindi mo naman siya pwedeng iisa etong sundry kasi nga wala namang account na sundry. Kaya ang ginagawa dito ay usually ang mga account na iisa lang yung entry, okay, itong supplies expense, isa-isahin mo talaga siya and by date. Okay? Pero kapag dalawa, okay, same pa rin yung isa-isa. Pero kapag tatlo or more, okay, three or more, okay, katulad ng input VAT, pwede mo na siyang i-as one. Tapos ang date na gagamitin mo ay October 31. Usually, ito, tingnan nyo ha, isa. So, iisa-isahin pa rin natin. Kaya, ang total dito sa sa Sundry, hindi mo to siya pwedeng matransfer. Kasi nga, iba-iba yung mga account na yan. Ang iba dito, pwede. Pero itong sa Sundry, of course, dapat common sense na hindi ito pwede. Kasi wala namang Sundry. Ginagamit ito kapag wala, hindi siya belong sa kahit anumang columns dito. Okay, I hope that makes clear. Again ha, pag sa sundry, iniisa-isa kapag one or dalawa yung account, katulad ng supplies expense, utilities payable, pwede yun siyang i-as one, ay isa-isa. Pero kapag yung mga tatlo, example, itong input VAT, pwedeng i-as one nyo na lang to siya, tapos October 31 lang ilalagay natin. Okay? Again, anong uunahin natin? Ang general journal ang uunahin natin. Okay? So we'll begin first with this one. Mhm. Here is our general journal. So, begin with this accounts payable. Okay. Accounts payable. Pero, may gist talaga dito kasi ang itong medyo mahirap eh. Itong accounts payable and account receivable. Magtatanong ka dapat ngayon. Okay? Itong accounts payable na to, itong accounts payable, saan ba to makukuha? Saan natin makikita? Saan? Sa purchase journal and cash disbursements. Kaya pagdating sa subsidiary ledger, medyo tricky siya. Okay? Pero mamaya, tuturuan ko kayo. Again, unahin na muna natin ang general journal. Okay? We have here October 4. So, accounts payable, general journal. So, posting tayo ha. Posting po. Move muna natin to dito. So, begin with this accounts payable. Ano yung accounts payable natin? Dito. Okay, so gagamitin natin mismo yung date. 10, 4, wait, 2020. Hindi pareho ng format. Okay. Lagay natin dito is item. So baka masabi mga assessor ba na ay kuan man to bakit merong item dito? Nilalagay talaga dito. Nilalagay talaga dapat 'yan. Kasi nga ganito yung practice sa industry eh, dapat nilalagay. Tapos para ma-backtrack mo yung transactions na yon. Lagay natin RR number 8562. Pag ganyan, pag receiving report, kung anong descriptions mo dito, pwede mo ilagay dito. Or returns. Okay, saan mo to nakuha? General Journal. J1. Tapos, ano to siya? Debit. Okay? So, this accounts payable, kino-compute mo kaagad yung balance. Kasi paminsan sa iba, hindi nila kino-compute. Dapat kino-compute nyo. This is accounts payable debit, so minus. Okay, 7.6. So, ibig sabihin, natapos mo na. Pagkatapos mo nang nalagay sa general ledger, ibig sabihin, lalagay mo na dito, 211. Huwag tanggalin tong slash ha, kasi may purpose pa yan. Okay, for subsidiary ledger. So, we're done. We're done with this one. Now, let's proceed with, ang descriptions nito, pwede ko pa din gamitin dito sa purchase returns. Again, gagamitin ko kung anong mismong date dito ha. Purchase returns, saan yung purchase returns natin? Ito. Yan. J1. Ang gagamitin natin dito, this is, of course, this is credit.
Mhm. So, lagyan ka agad ng balance. 512. Okay, we're done. Usually, itong input VAT na to, hindi ko muna siya nire-record kasi bakit man, baka malito kayo. Ganito kasi mangyayari dyan. Example ha, ano yung purchase returns. Okay, tignan nyo ha. Ganito kasi magiging problema niya. Although possible pa rin man siya. Kung gusto nyo, depende sa trip ninyo, so pwede lang din. Lagay natin dito. Ay, pwede palang input VAT. Pwede ba? Ah, okay. Is a prank. Pwede palang input VAT. Kasi paminsan kasi, nagba-minus siya, ibig sabihin, naging negative siya. So, pwede pala. Okay. Paminsan kasi, parang example, wala siyang amount. So, ang mangyayari dyan ay, tawag natin dito, maging negative siya. So, ibig sabihin, opposite siya ng balance na yun. Okay, so pwede pala siya. Kasi meron man siyang balance dito, so okay. Okay, it's a prank. Okay, input VAT. So, pwede palang input VAT. Okay, ano ba yung, mamaya ko na lang ma-discover kung ano yung hindi pwede. Okay, this is credit. So, okay, tapos, minus ko dito. Okay, we're done. Every right after ninyong matapos to, ilagay nyo na kaagad yung PR. Okay? Ang purpose ng PR dito sa General Ledger ay kung saan mo siya nakuha. Okay? Nakuha na journals. Ang purpose ng PR dito mismo sa ating journals, okay, either sa specials or general journal, ibig sabihin na post mo na siya. Na post, ibig sabihin nalagay mo na sa ledger. Kaya napaka-importante, okay ha? Jot down notes with this one, na right after mo nalagay dito, ilalagay mo na yung PR for saan mo kinuhang journals. Tapos kapag na-transfer na, ilalagay mo din siya dito sa journals. Ibig sabihin na post mo na siya. Ang ginagawa ng iba, hindi nila nilalagay. Malilito kayo niyan, hindi nyo alam, wait lang, itong amount ba to? Nalagay ko ba to siya sa ledger? Doon kayo magkakalituhan. Kaya nga, ngayon pa lang, sinasanayin ko na kayo na every single time, dapat talaga ha, every single moment, every single time, right after nyo na post, okay? Record nyo na sa PR, tapos babalik kayo sa ledger, tapos ilalagay nyo na mismo ang account number. Ibig sabihin, itlong tatlong to, nalagay nyo na sa general ledger. Okay? Pero hindi pa, as accounts payable, hindi pa nyo na panalagay sa subsidiary ledger. Pero later on na natin to pag-uusapan. Kaya nga may slash dito. Mhm. We're done with this one. So we're proceeding with sales returns. Sales return. Dito ata. Okay. Change lang natin yung date. This is 10:06. Naka-record, naka-audio ba ako? Okay, tama. Na-trauma na ako sa audio, baka hindi naka-audio. Si RR, wait. Change lang natin. This is 8 RR number 8001 for returns. Okay. So of course, this is debit. This is contra revenue. Okay. 20,000. Oopsie. So, reference nyo kaagad-agad for 1, 2. Okay. Then, output VAT. Pwede nyo lang to siyang ilagay dito. Sa din output VAT. Output VAT. Saan na yung output VAT dito? Ito pala yung minimin ko yung output VAT, hindi pala yung input VAT. Ganito kasi mangyayari dito. Tingnan nyo ha, output VAT ha.
Tingnan nyo, di ba debit to? Ang output VAT is a liability sa payable. Kaya nga, pag example, lagyan nyo to dito. Lagyan nyo to dito pag ganyan, October 6. Okay? Tingnan niyo, oh, 'di ba debit balance siya? Hindi siya pwede maging debit balance. Dapat magiging dapat ang balance niya talaga is dapat tawag natin dito ay credit kasi nga liability. Tingnan niyo, 'di ba? So, ibig sabihin ka negative to dito. Kapag nakalagay ang balance kasi nga kaya 'di ba tinatanong niyo dapat etong balance na to ano to siya debit basta siya credit kasi pag dito nalalaman natin kung ano pero pagdating sa balance hindi. Pag positive ang isang value, ibig sabihin, it conforms to the normal balance of that particular account. So for example, SS PhilHealth Pag-ibig, since this is positive, ibig sabihin, it conforms, nag-agree siya doon sa normal balance. So this is credit balance. Kapag ang isang balance ay negative, ibig sabihin, baliktad siya doon sa normal balance. So this is debit balance na ang output VAT ay hindi dapat siya debit balance, dapat credit siya. Although possible naman siya. Okay? Kaya baka malilito kayo. Pwede pa rin man siya kasi pwede pa rin man siya. Kaso lang problema dito is dapat may magaling kayo ng critical thinking. Naging negative kasi siya. Kaya magtataka dito ang assessor, bakit negative to dito? Okay, pwede pa rin man siya. Pwede pa rin siya. So, pero for me, para hindi kayo malito, tanggalin muna siya. Kasi nag-iisa lang siya eh. Dapat ang payable ay, dapat siya, ang tawag natin dito liability siya. So, pero kung pwede nyo pa rin siyang lagyan dito, okay lang pa rin man. Nakadepende yan sa trip ninyo. Okay? Hindi ko na lang ilalagay para hindi kayo malito. So, push proceed na lang tayo sa account receivable. Mamaya na lang yun. Sana hindi ko makalimutan yung output VAT. Okay. So, sa account receivable tayo. So, 8001, GJ1. Hopefully, hindi ko makalimutan. Makakalimutin pa naman ako. Ay, credit pala. Is a prank. The 22.4. Okay. 2.6. Okay. Tapos na. Lagay natin dito. 113. And we're done. We're done with the general journal. Tapos, unahin muna natin ang sales journal. Okay, inuuna natin ang general journal. Tapos, eto, sales journal. Again ha, pag special journals, tulad nitong sales journal na to, anong ginagawa natin? Iniisa-isa ba natin ang amount? Hindi po. Ang ginagawa natin ay kinukuha natin mismo ang final amount lang. Okay? Imagine, kapag ginagamit natin ay, ano tawag natin dito, yung mismo general journal lang. 'Di ba medyo time consuming. Tapos pagdating dun sa general journal, hindi natin nalaman, saan ba dito ang sale? Saan ba yung benta dito? Saan ba yung cash receipts dito? Yun yung mga questions natin. Kaya hindi siya efficient kapag ilagay lahat tapos ang haba-haba pa kapag ginagamit natin, kapag gagamitin mismo natin ang general journal. So mas prone siya sa error kasi ang dami ng mga transaction tapos isa-isahin pa. Dito sa special journals, ang ginagawa natin, final amount lang. Tapos yung date is yung mismong end date ng accounting period na pinag-uusapan natin since October man, so October 31. So we begin with here sa ating dito sa account receivable. Kaya na sales journals yung pinag-uusapan natin ngayon. This is in the sales journal. So let's begin with this account receivable. So this is October 31. Again October 31. Hindi po gagamitin ang end date dito, kundi yung October 31 mismo. So account receivable tayo first. So 1031. So ang lalagay natin dito ay, ano ba to? Ano to siya? It involves credit sales. Okay? Benta na utang. So pwede kong ilagay dito sa item A, total credit sales. Kayo, ibahin nyo na din ang kwan, oh. Kung pwedeng ibahin nyo na lang ang descriptions para hindi tayo pare-pareho. Okay? This is, saan to?
SJ1 ha, kasi since sales journal man ginamit, yung abbreviation ay SJ, kasi dyan man nakuha. Aning amount? Debit to siya, di ba no? 481,600. So, di ibig sabihin i-add natin. Okay, we're done. 484,200. So, kapag katapos na nito, dito natin ilalagay yung mismong PR. Hindi po dito ha. Okay? This is for the subsidiary. Okay? Dito po ilalagay sa baba. Ito, finormat ko lang, ginawa kong negative para mag-open and close kaagad siya. Ibig sabihin, natapos ko okay. Okay. Ibig sabihin, every after na makalagay na kayo, okay, nalagay nyo na dito sa mismong general ledger, lagay ko nyo kaagad kung saan nyo na kinuha. At dito naman, ilalagay nyo na ang account number. Believe me when I say na sobrang efficient ng ganito. Ibig sabihin, hindi na kayo mag-iisip. Nalagay ko na ba to sa general ledger? Okay? Maisip po na kagad, ay nalagay ko na. Kasi nga nakalagay nga dito yung number. Yun yung purpose nun. Okay? Wait. Okay? After account receivable, unahin ko din tong sales muna kasi since pareho lang naman sila ng descriptions. Punta ako dito sa sales. Saan yung sales natin? Again, hayan ng efficiency pagdating ng special journals kasi hindi natin iniisa-isa ang amounts. Saan yung sales? Dito. So, this is sales. Credit to siya. So, pwede pa rin, pareho pa rin din yung descriptions or yung items. Okay? Lagi ka agad balance ha. Ni-update ka agad ang balance. Okay? 30. And then, lagay ka agad yung PR for 11. Okay? For 11. We're done. And then, ito na lang kulang, itong output VAT. Ano kaya pwede kong descriptions dito? Total VAT on credit sales. Pwedeng gano'n na lang. Punta ako sa output VAT. O, ito yung rason. Kaninang sinabi ko general journal. Kasi kapag i-record lang ko lang yan alone, debit kasi siya, na dapat ang output VAT is, dapat ang kanya talagang normal balance ay credit. Okay? Yun kasi debit. Kaya kapag yun ang ginawa mo, magiging minus yun siya. Pero possible pa rin man. Total, pwede natin lagyan dito, total VAT on credit sales. On credit sales, ganyan. Okay. Credit. D16. Okay. Okay, done. And then, let's reference this one. This is 218. Ganun. Again ha, mas efficient po talaga na nilalagay ka agad. Yun kasi ginagawa nila, hindi. Kaya malilito kayo niyan. Nilagay ko na ba to sa general ledger or sa subsidiary ledger? Malilito kayo niyan. Kaya dapat nilalagay ka agad. Okay, we're done. Now, let's proceed with the purchase journal. Let's start with this accounts payable. Mhm. Again ha, yung ginagamit natin dito is yung last. Kahit last itong October 8, October 31 pa rin yung lalagay natin. Okay, again ha, nandito pa tayo sa purchase journal. So, simulan natin tong accounts payable. Accounts payable, where are you? Oops. Andito. Tingnan natin 1031. Okay, paste natin to. Nilagay natin dito.
10, 31. So, lagay natin. Anong pwede kong ilagay dito? Mhm. Total purchase on accounts. Ganun. Total purchase on account. Bakit man? Kasi, nag-purchase man ako ng utang. So, purchase on account. On account, may ibig sabihin no, sa utang. Galit ka ba, sir? Hindi po. PJ1. Okay? This is, ano to? Credit. Of course, obviously. Dapat credit to dito. Yan po Final amount lang po yung kukunin natin. So, plus natin dito. 422. So, lagay natin kaagad dito. 211. So, we're done. Now, let's go to the purchase kasi since pareho lang naman sila ng description, so purchase muna yung gagawin ko. Saan yung purchase? Where are you purchase? Hanapin natin yung purchase. Dito. Okay, this is debit. Debit, debit, debit. P70. So this is, okay, 511. Lagyan nyo kaagad. VAT. Okay. So lagay natin dito sa input VAT. Sana yung input VAT natin? Dito. So pwede ko malagay total VAT on credit purchase. Pwedeng ganun. Total VAT on credit purchase. Pwede kayo makapag-create ng sa inyo There's nothing, wala namang standard na paglagay dito. Pero dapat it correlates with the descriptions. I mean, kung ano yung transactions. So hindi ko sinasabi dapat ganito talaga. So this is debit. Add natin dito. 4. Okay. 8. Input VAT ba yung nalagay ko? Tama. Okay. And we're done. Let's proceed with cash receipts journal. So baka nagkaroon ako ng problem along the way, so pwede ko na lang babalikan. So paminsan kasi careless tayo. So tingin ko mamaya baka nagkamali ako. Okay, pwede ko lang naman balikan. So we're done with the purchase journal. Tapos na ba tayo sa purchase journal? Tapos na, no? Think tapos na ata. Okay. Let's proceed with the cash receipts journal na already. Dito na po tayo sa cash receipts journal. Okay. Let's begin with this sales cash muna. Cash. So ito ay ito. This is 10, 31, 2020. So pwede kong lagay total receipts of cash. Ganyan. Total na na-receive na-receive na. Okay. This is, saan ko kinuha? CRG, no? Yan na, cash receipts journal yung pinag-uusapan natin. 423. Add natin dito. Tapos, reference natin kaagad. 111. Again nakalagay lang to dito. Nakalagay, ginawa kong negative para maging open and close siya kaagad. Pag in-enter ko. Ganyan. Now, etong sales discounts, ano kaya? Wait. Pwede kong i-copy paste na lang to. Ito kaya pwede kong maging descriptions dito. Dito. So, pwede kong sabihin na total discounts on dalawa to no siya, no? So, ibig sabihin, it involves credit sales. Total discounts on credit sales. Ganyan. So, wait lang.
Paliitin daw natin. Okay. Tapos, ano to? Ano to siya? This is debit ba to? This is debit, of course. Since this is contra revenue. 4-6. We're done. Gabal natin is reference natin kaagad. Kunwari, reference nyo kaagad para hindi kayo malito. Kung sa Bisaya pa lang, para dili mo malibog. Okay, we're done. Output VAT na tayo. Yung output VAT natin. Yung output VAT pala, baka makalimutan ko yung nasa General Journal. Total discounts o total VAT on, eto, VAT man to siya, di ba no? Ano matong VAT dito? Nag-iisa lang naman. So, of course, 15.6. Total VAT on cash sales. Kasi nga, cash sales to, oh. Involved to siya sa cash sales. Okay. Total VAT on cash sales. Cash on cash sales. Okay. Total VAT on credit sales. Okay. Total VAT on cash sales. Lagay natin dito sa credit sides. Mhm. Add natin. Reference ka agad. Dapat ha? Naku, naku, naku. Dapat masanay kayo. Titignan ko yan kung nilalagay nyo ba kaagad kasi paminsan may mga ibang mga students, mga trainees, hindi nyo nilalagay. Bakit naman? So, etong total VAT on cash, okay, pwede ko lang to gamitin dito. Okay. Sa sales. Saan yung sales natin? Oops, dito sa baba. Pwede kong sabihin total cash sales. Ganyan. Okay. Cash sales. Okay. Add lang natin. And then reference ka agad. Ganyan. Reference ka agad ha. O naku. Dapat nire-reference nyo kaagad ha. Kasi nakikita ko pa minsan hindi nila ni-reference. So mas nakakalito yun. Hindi nyo alam kung nalagay nyo na ba sa ledger or sa subsidiary ledger. Pag-check naman is sa subsidiary ledger. Wait, account receivable. Mhm. Nantay sa account receivable. Sana yun? So pwede kong sabihin na total payment of accounts. Total collection on accounts. Kasi nga, nag-collect ka na. Total collection. Okay. Sabihin, nag-collect ka ng mga accounts. I mean, mga utang. This is CRJ. Mm. Of course, this is credit. Kasi nga, collection. Titingnan lang natin mamaya ha kung may mga namali ako dito. Pero anyway, proceed pa rin tayo. Kasi paminsan, careless po ako. 201. Okay, 21113. Okay. And we're done with the cash receipts journal. Okay, itong mga PR na nakalagay dito, mamaya to for subsidiary ledger. And then, okay, I will cut the video muna. Titingnan ko muna baka may namali ako paglagay. Okay,